Hello, good afternoon. Hi, Hello good everyone. afternoon. Hindi nga pala sila nagre-respond. Nag-expect ako yung magre-respond sa akin. Sorry. So ayun, good afternoon everyone. So welcome to our free webinar about Etsy store management. So penging thumbs up emoji sa merong idea about Etsy store. Onti pa lang, thumbs up na may idea na sa Etsy store management. Yan, Oh, meron. madami na rin pala. So sa Oo. mga wala, how about sa mga wala mga heart naman emoji, heart emoji. Parang 50-50, may alam Hindi, 50-50 ayan na, wala. madami na yung heart. Oo. Oh, madami na din. Lumalaban sila. Okay. Oo. Anyway, syempre nandito naman tayo to educate you guys about Etsy store webinar. So, of course, before we introduce our host, meron muna tayong house rules. Mang Glenna? All right. So, good afternoon and welcome, Wonder VAs. Thank you for joining us today. So, before we start, magbibigay muna tayo ng house rules. So, unang-una, let's all be kind to one another, no bashing or harsh words. And also, the Q&A tab are available only for all attendees. Ang chat po ay disabled, so ang chat ay para lang po sa mga panelists. And that is for announcement and other links, okay? So please, we advise for you to rename your Zoom for us to recognize you properly and mamaya for our game purposes. And also, we have 221 attendees dito sa Zoom and naka-live stream nga pala tayo sa Facebook. So sa may mga gusto na Yes. makakuha ng free certificate na nanonood ngayon sa Facebook, pasok po kayo dito. Nakapost po sa aming Facebook page ang Zoom link para po ma-qualify kayo at magkaroon ng free certificate after. And speaking of free certificate, please stay until the end of this webinar for you to get the attendance link and then fill out po kayo doon ng form para mabigyan kayo. And then ang sending po ng ating certificate is until the midweek next week. And doon sa man po sa mga gusto ng replay sa ating mga sa ating mga webinars, meron po tayong recorded and pinopost po natin yan sa ating YouTube channel every Wednesday. So pwede po ninyong i-visit. Mamaya i-send ko sa inyo ang ating YouTube link para makapag-follow na rin po kayo at pwede ninyong balik-balikan ang mga nauna pa nating mga webinars. Okay? So, yun lamang on my end, Miss Clarice. Back to you. So before I introduce our speaker of the day, nakalimutan ko introduce yung sarili ko at si Ma'am Glenna. By the way, I'm Clarice. I'm one of Vame's SMM. So si Miss Glenna then is part is also of the SMM team and also our recruitment head. So magpaka-update kayo kay Ma'am Glenna. Siya yung mag-interview sa inyo pag nag-apply kayo. So Mhm. anyway, so for our speaker. So let's welcome to today's webinar on Etsy store management. Our speaker is an expert in digital marketing with expertise in SMM, SEO, email marketing, and media buying. And as a full stack digital marketing strategist and online business manager, she has helped countless businesses thrive online. So get ready for an amazing session as she shares key strategies to level up your Etsy store. Let's give a round of virtual applause to Jay Tan. Come on, guys. Alright, ayan, ang dami na naka-applause. Good Good afternoon. afternoon. Alright, kamusta, ma'am? Okay naman po. It's nice to be back. Yes, so at second time na po natin Yes. ni Miss Yes. Amy sa atin ngayon. So unang-unang nag-discuss siya sa atin ng digital marketing. And now, nag-part 2 siya pero sa ibang topic naman. Mag-share siya about Etsy. Alright, so take it Yeah. away. Thank you. Simulan ko na ba kaagad? Agad-agad. Sure. Sige, share ko yung screen ko. So, setting expectation po ng lahat. This would be more of a lecture for startup na gustong matuto sa Etsy, mga gustong mag-apply as a VA for Etsy VA, at yung may mga gusto lang maunawaan pa tungkol sa Etsy. So, hopefully may matutunan talaga kayo. So, there. First off, Etsy is a gateway for creative entrepreneur. Lahat ng product there, you could see handmade. Here, you can see handmade, vintage stuff, unique goods. Yung platform actually is very good siya when it comes to showcasing yung mga talent ng ating mga individual creators. So, yan. Hindi ko na babasahin as word for word kasi nandito naman na siya. So, there. Wait. Um,
Ayaw mag-next, wait. Ayan, okay. So, ito yung flow ng ating webinar. Siyempre, first, planning your Etsy business if ever you wanted to start your own account. Setting up the account itself kung sa client nyo or sa inyo, listing the products, which is normally, pag VA po kayo for Etsy, this is something that you would do. Pricing your Etsy product, finding products to sell if kayo mismo. Merong mga clients na they would want to have an Etsy shop but they don't have an idea kung saan sila kukuha ng product. So it would be good kapag may alam din kayo tungkol sa bagay na to. Etsy shop policies, policies and policies, but rules and policies yan. Dito naman, whether you are a VA or you're doing it on your own, you have to know this because hindi lahat ng seller would have an idea or at least our client would really read the fine print. So, ayan. Ano yung mga iba pa nating dapat matutunan pag nag-add tayo ng product and how would you promote your Etsy? Ano yung mga marketing strategies? So, there. Ay, binalik yata. Wait. So there. When you're planning your Etsy, before you dive into any Etsy shop when you're creating, you have to make sure na, like if you are starting it on your own, you have to understand ano ba yung target audience mo, ano ba yung gusto mong ibenta dun sa masa. So ito is para dun sa mga gustong kayo mag-start ha. Ano yung gusto nyong ibenta? Asan sila? Tama ba na nasa Etsy kayo? Ano yung mga competitor dyan? Paano nyo mapapaangat yung product nyo? So I'll give you an idea. So, nakikita niyo ba yung Etsy na screen? Can you comment? Yes, Oh, yes. okay, yan. So yan, makikita niyo maraming product dito. Pero, let's say, kuwari ito, napakaraming mga signages. So, marami kang kakumpetensya. So, you have to understand first, papasukin ko yung product na yun, ibibenta ko siya, gaano karami yung competitor ko, gaano karami yung pwede kong pagbentahan. Kung kuwari sabihin natin, kasi kagaya ito, 506 yung reviews niya. 2.8K yung reviews niya. So, ibig sabihin maraming bumibili ng mga ganitong products. Ang tanong doon, ilan yung competitor mo? So, check mo rin. Okay? Pwede nyo naman i-search dito or by categories dito. So, ayan. So, there. And then, of course, your brand identity. If nakapakinig kayo ng digital marketing before and I'm sure other marketing trainings dito sa VAME, always importante yung brand identity. Whether it's for your client or for you, yun kasi yung magiging trademark mo. So, you have to set this up before yung kailangan meron ka ng study nito bago ka mag-start ng Etsy mo. Why do I say that? Kasi ang mangyayari, if you start your Etsy lang ng parang, subukan na natin. Pwede naman, kaya lang matutulog at matutulog siya kasi nga wala pa tayong backup study. So, there. So, when you're setting up your Etsy shop, sorry ah. So, kuwari dito, lalagout ko ah. So, ayan. Pag nilagout nyo kasi siya, so, dito siya, sign in or setup. So, ayan, register nyo lang. Pag ni-register nyo siya, ganito yung itsura niya sa loob. So, email address, first name, last name, or sorry, first name and then password, then register. So, yun yung mga basic information niya. Other informations na kakailanganin nyo kapag nagsiset up kayo is, of course, basic informations, yung shop name nyo, ano yung mga information na magbibigay ng brand and yung pinaka-logo nyo. I'll get into details to that. So, pag nag-click kayo na register, ito yung susunod na makikita nyo sa screen. So, itong checklist na to, walang obviously checklist siya. So, hindi tayo pwedeng lumaktaw. So, una dyan is yung shop language nyo. Of course, kung how do I say that? Like for Cebuano, they are very good when it comes to Spanish. By all means, they can target it if they can change the language. Yung talagang yung description ng website nila, Spanish, ganyan. So, pwede. And then, itong shop currency, you have to be very particular kasi I'll give you an example. Marami tayong Filipino freelancers who are selling products sa Etsy online at ang target nila is US. So you have to make sure na yung shop currency mo is USD para hindi naman mahirapan yung target audience mo. So yan. So ito na nga yung shop name, kung ano yung gusto mong shop name. Meron namang criteria na kailangan na ma-meet. And then kapag meron ng gumagamit ng pangalan na yon, as always, mix. Parang username lang din. So yan. So there, ito naman, tell us about what you plan to sell. Hindi pa tayo, wala pa tayo sa selling proper. Basically, binibigyan mo lang ng identity yung Etsy shop mo. Well, yung shop mo kay Etsy para malaman niya ano ba yung mga plano mong ibenta sa tindahan mo. Isipin nyo na lang siya para siyang DTI. Alamin mo na dito pa lang sa parte na to ano yung bibenta mo. So,
You have to make sure na yung category, alam nyo, we'll discuss that in detail later. Kung physical product siya, so kung may mga clients kayo na gusto nila ng POD or yung print on demand na tinutukoy nila, that would fall into this category or this item type. Physical siya. So, yung mga digitals naman, yun yung mga planner, mga printables, yung mga social media images natin. So, pwede nyo ibenta doon and that's called digital. So, ayan. Who made it? Dito sa bagay na to, very, very particular tayo. Kasi si Etsy, once may nag-flag sa product nyo na parang pareho kayo, akin din yan, meron din akong ganyan, may tendency ma-froze yung account nyo. Very, very ano sila, hindi sila pumapayag na yung kinuha mo lang tapos ipopost mo sa wall mo. So if and only if, I'll give you an example. Here in the Philippines, maraming nagbebenta ng mga digital products na planner done for you. You just have to sell. May rights ka. Ito yung mga bagay na dapat nyo i-make sure na nandun. So, ayan. And then, of course, what is it? Is it a finished product or you're gonna supply a tool to complete it? So, is it a finished product? Kung physical product siya, kung digital siya, of course, pwede rin naman finished product, i-print niya na lang. Pero kung kuwari mga, let's say yung pen for Procreate, so supply tools yun, mga ganun. Okay? And then, when is it made? Okay? You have to make sure na kumpleto tong bagay na to kasi mahirap siyang i-edit. Pwede namang i-edit, kaya lang yun lang. Yung kaluluwa ng setup nung store nyo, ulitin nyo ulit siya mula sa simula. So, ayan. Next is, I think may nalaktawan ako. Teka. Ayan. Production partners. So, ito yun sa baba. Ito, production partners. So, kung kuwari merong gumawa for you, okay? And you're just selling it, ito yun. Okay? So, ayan. Para in case na lumitaw sa ibang store, alam na ni Etsy na, okay, meron siyang production partner. So, malamang. So, ayan. Nandyan din yung mga details. This will also protect you if ever nga, yun nga yung sinasabi ko, biglang may mag-claim na, ay, product ko yan. Eh, kung nakadeclare na dito, wala ka na masyadong hassle. So, always be honest with Etsy. Yan. Wala namang police sa loob. So, yun. So, when you're listing your product, you have to make sure na, of course, you showcase yung mga dapat mong i-showcase to the potential buyers. So, you start the listing by, of course, the description, product description, yung mga details niya, sizes, materials, relevant information, let's say mga pang nanay ba siya, pang sister ba siya, something that you would notice if nag-explore kayo sa Etsy. So, like, gifts for moms. So, lilitaw siya kaagad na yan, mga suggestion. So, for dad, for moms, makikita mo kaagad dun sa description niya. For moms, for sisters, ayan. Meron din yung mga by zodiac sign naman siya. Meron namang by profession. So, parang ano lang din siya, Shopee, pero more on handmade or personalized stuff yung ano niya. So, yan. Like I said, yun, write product description. Make sure it's compelling, but not too long na to the point na tinamad na magbasa, sobrang haba. Or wag din yun super, super short. Kasi you wanted to utilize yung product description for keyword targeting. Dito kasi siya papasok. And always use the FAB. FAB is features, advantage, and benefits. Kung meron at meron, put it there. Kasi paano ba nila sinasabi yun? So sa marketing kasi we have B2B and B2C, but normally we just have to think about it as H to H. Ikaw as a human, paano mo hanapin yung product na yun? Pag naghahanap ka ng mga products sa Shopee or sa Lazada, ano yung ginagamit mong keyword? So you have to make sure na andito rin yan. Ayan. Of course, if meron siyang variation, let's say kulay green, kulay pink, ganyan, lalagay mo rin yan. So ayan, ito yung itsura niya. So, ano yung product title mo? Add mo yung products dyan. Okay? Kung i-download lang yung product na yon, automatic na siya. Ilagay mo na lang siya dito. So, para pagbili ni client doon sa shop mo, automatic na si Etsy ang magpapadala doon. Wala ka nang gagawin. Tapos, ito yung description. So, yung description products niya. Okay? I just wanted to inform you na as of September 15, nagbago ulit yung layout nito. So, may tendency mabago ulit yung itsura niya. So, yan. Meron, pagka nandun naman, let's say,
sorry, yung kanina kasing tinitingnan natin is from the start, di ba? Sineset up natin. So let's say na-set up mo na yung store mo, gusto mong baguhin yung listing mo, so you have to go to the Shop Manager dashboard, and then listing, and then ito na siya. Tapos yung cog, drop down, and then edit. O kaya edit option. So andun na siya. Nandiyan na siya lahat. Ayan. So ito nga yung sinasabi ko kanina, you have to make sure yung title is clear. Okay, keyword niche. Use popular search terms, of course. Okay, images, make sure nyo na whether they're viewing it on a mobile, whether they're viewing it on a desktop, yung image niya, super crisp niya, super ganda niya. And you have to also make sure you're disclosing yung, paano ba yun? Minsan yung color sa screen ng computer nyo would be different dun sa kalalabasan kasi depende sa setup. So you just have to make sure na i-disclose it, especially if you're targeting Western clients kasi they can flag it for refund or return. Ganon. So, yan. Description, of course, tag, is it personalized item? Is it handmade? Ito sa sample ko, yung test t-shirt lang. Okay lang naman yun. Pero kung kuwari, lalagay mo lang white t-shirt. Parang super dami mong competitor for sure. So you have to make sure na tina-target mo yung keyword ng kalaban mo, but you would have a means to stand up yung product mo. So, yan. And of course, sections, kung ano ba siya, home decor pa siya, ano ba siya. Nasa categories pa rin to. Dadaanan natin yan. So, ayan, kung pinapersonalize ang products na binibenta nyo, let's say yung mga mugs, lalagyan ng pangalan, here, let me give you personalized. So, ayan, kuwari pangalan na ganun, or may pangalan dito sa gilid, or meron dito, you have to make sure na nafi-fill up nyo yung part ng personalization. So, sa personalization, ayan, nakalagay naman, ano yung instruction for the buyer to put yung personalization na request nila. So, may mga iba na ang gusto nila, mag-send ka muna ng message sa akin bago ka umorder. So, I can tell you if kaya ko o hindi. Meron namang iba, order ka lang, pili ka lang ng colors, ganyan. So, ayan. And then, you have to make sure you have the tag attributes. Kung may different color siya, you have to make sure it's there, yung tags niya. Kung may material siya, let's say glass ba siya, let's say sa phone case. So, meron din mga phone case na nagbebenta, sorry, may mga nagbebenta din doon ng phone case. Of course, you have to make sure that you're putting it there. Is it metal? Is it glass? Is it silicone? So, andyan din yan. I would always say cover all the bases. So, once you've completed your listing, ito yung lilitaw. So, yan. Sorry. Yan. Tapos nakalagay na yung preview kung paano siya makikita sa harap. So, pag itong part na to, sorry. Ito siya. So, ganito siya lilitaw. So, bibigyan ka na niya kaagad ng preview bago ka pa makapag-next. So, ayan. Here, let me show you the attributes from the inside. Ay? Hindi tumagos. Ay, okay. Never mind. So, ayan, but I'll update the link. Alam ko naman na i-share ni Ma'am Glenna yung slide. Tama, Ma'am Glenna? So, ayan. Siya i-share. Ayun. So, i-share naman ni Ma'am Glenna. So, ayan. Babagin ko na lang yung link. But basically, they do have like a directory of attributes that you can take advantage of. So, si Etsy, bibigay niya talaga sa'yo lahat ng instruction kung paano mo ililisting yung product mo in a way na makakabenta ka. Hindi siya katulad ng Shopee na bala ka na sa buhay mo dyan. Basta may katkong ako. So, ayan. So, there. Something that you should also know. So, after nung listahan natin kanina, ang susunod dyan is yung pricing. So, this is pricing of your product. Something na you have to understand from the get-go is may charges si Etsy. Bawat product na bebenta mo, merong cut si Etsy na 35 pesos. 35.31 pesos. So, hindi naman, sabi mo na $1 sa kanya. Ganon. Tapos yung sobra sa'yo. So, ganon. Yun yung pinaka kailangan mong i-make sure na na-estimate mo. Kasi baka naglagay ka ng $2, sabi mo okay na, yung pala. Teka lang, parang walang natira sa'yo. So, yun. You have to make sure you understand na may 35 peso fee ka kada makakabenta ka. Kung nagpapatakbo ka ng ads through Etsy, meron ding additional bayad yon. And taxes. Pag tinransfer yung money to you, may taxes siya.
Automatic yun. So, yan. So, pricing your Etsy strategically is the key to profitability and attracting customers. So, consider all the factors, yung cost, yung labor time, your other expenses. If magpi-POD kayo, I keep mentioning POD because it's one of the top selling products sa Etsy, yung print on demand. You also have to consider kung ano yung pricing difference nung sayo, nung product mo, nalagay mo sa Etsy, at magkano ba talagang binabayaran mo dun sa pinagsosourcean mo ng product mo. Plus yung shipping. So, yun. But we'll get into detail. Merong sheet si Etsy mismo na binibigay. Ayan. Para talagang ma-itemize mo at makita mo talaga magkano mo siya dapat i-presyo. So, sobrang hindi kayo papabayaan ni Etsy, meron siyang ganyan. So, kung may ibang lengguwahe si client nyo, for sure, meron. Pero, kung, paano ba? I had a client kasi dito na Russian siya. So, yung binigay niya sa akin is parang Russian. Kinuha ko lang English. Tapos, transfer lang. So, that was the time na hindi pa uso ang AI. But, this is actually AI-based na. So, ayan, of course, if you are promoting and doing discounts, you have to also take that into consideration. Sa mga nagsisell sa Shopee dito, you would know yung risk kapag nag-click kayo na may promotion tapos hindi nyo siya sinama sa kwenta kasi baka imbis na kumikita kayo, mag-viral din na marami umorder ng $1, 1 peso cellphone. Kailangan i-cancel. Yung mga ganun. So, ayan. So, when you're pricing your Etsy, like I've mentioned, you have to make sure you are considering your material cost, kung kayo ang gagawa mismo, yung labor time nyo, yung profitable margin, yung competitor analysis nyo. When I say competitor analysis, bakit? Kasi baka pinapresyohan nyo yung product nyo ng sobrang baba. Walang gustong bumili kasi inisip nila hindi premium yung product, masyadong mababa. Baka naman sobrang taas, sabihin sa inyo nung isipin nyo na lang lagi na parang kayo rin yung target audience nyo. Kung makakakita kayo ng lahat sila $10, tapos itong taong to binibenta niya na $50, pare-pareho lang naman ng itsura yon. So, you have to make sure. Kung okay lang naman na mas mataas yung price mo if you can package it properly. So, nasa sa inyo. Paano nyo siya ipapackage doon sa mismong description, yung images, tsaka yung video. It's very important right now na may video camera yung products nyo. So, ayan. How do you get paid with Etsy? Kita o masyado maliit? Kung, yan na yan. Medyo pa-zoom. Wala na. Ito na to. Pero it's always the same. This form it's different valid dalawa yan. How you would like to get paid from your customer, may isa ka pang fill upan na how you would like to pay Etsy sa ginagawa nila sa'yo. So, ayun. So, hindi siya, although naka-auto-deduct siya, pero parang gusto ni Etsy malinaw. Papasok niya muna dito yung binayad sa'yo, tapos maglalabas siya dun sa kabila. Ganon. Hindi siya yung, dededuct ko na lang, antay mo na lang dyan. Malinaw, makikita mo kung paano nag-cash flow. So, ayan. So, dito, pili ka lang kung PayPal ka kukuha ng bayad, Visa, ganyan. Andiyan naman lahat ng details. Tapos, for tax purposes, yes, if nasa Philippines ka, you have to also declare. But, mas strict lang sila when it comes to US clients. But yes, you still have to declare if nasa Philippines ka. Will they pay your taxes? So far sa akin kasi hindi pa umabot ng may tax. So, naluloktawan ko lang siya. So, ito yung mga bank details information. So, make sure na tama yung information. Is it the same as Facebook na mag-antay isang buwan bago mo makuha yung bayad? Meron siyang, if you earn $100 na, you can, get na your bayad. Bakit inaantay niya yung $100 muna bago ka makapag-withdraw? Is because nga meron tayong babayaran kay Etsy kasi. So, ayaw niya naman na mag-withdraw ka ng 50 tapos nakuha mo lang $2 kasi may babayaran ka. So, yan. Also, they are very protective with their platform. So, you have to submit your ID. Bukod dito sa mga documents na kailangan mo, pagka hindi talaga nagmamatch, they would sometimes call you and, on the spot kang i-verify. So, yan. So far naman, sa clients, wala pa akong nakitang gano'n na nagka-problema. Philippines, wala pa akong nakitang nag-post na hindi ako na-accept sa gano'n. So, ito yung sinasabi ko kanina, set up your billing. Itong part naman na to, paano mo babayaran si Etsy? So, yan. Ganun din.
Ang tinatanggap lang sa setup billing is credit card. So, hindi pwede savings, hindi pwedeng debit. Kailangan credit card. So, kung magtatayo kayo ng sarili nyo dito, may credit card well, tinatanggap si Paymaya, tinatanggap si, ano isa? Pioneer, alam ko tinatanggap din dito. Pwede din yung Amex ni GCash. Ewan ko lang kung meron pa. Pero yung sa akin lang nakasetup dito is yung Amex ni GCash at saka yung dating credit card ni Grab. Kaya lang diniscontinue na nila. So, yan. So, eto na. Dito na tayo sa part na ano yung tingin ko di ako abot ng isang oras. Sorry. But, okay, let's proceed. So, what to sell on Etsy? First off, ayun nga, alamin nyo muna yung product nyo. You don't have, how do I say that? Majority of the people would sell products by trend. I would say go for the product that you know and you're passionate about. Because if you are passionate, kahit na hindi nasabihin sa'yo na mag-research ka, mag-everything ka, gagawin at gagawin mo na siya. So, yun. And then, of course, kung skill and passion mo siya, creativity mo nandiyan na, hindi siya madaling ma-burn. Yung trend research, of course. Audience nga, yung audience targeting na sinasabi ko kanina. And then yung product experimentation. What do I say with product experimentation? Let's say, magaling ka sa creative. Gumawa ka ng planner. Puro planner yung ginagawa mong design. And then gumawa ka ng same design pero for pads naman siya. So tingnan mo rin kung alin yung mas patok, yung mas okay, yung mas tanggap ng masa yung binebenta mo. So yan. Parang A/B testing lang din sa marketing. Okay? So sa physical product, mayroon kang mga pwedeng pagpilian. So andyan yung apparels, accessories, vintage items and arts, home decor. Sorry, naiwan yung download. Pero eto lang yan sa taas. You have to make sure na pag nilagay yung physical product, it would really be physical product na na-send sa customer nyo. So, yan. Meron namang study for Etsy. Ito is Printify is another POD product or print on demand. So, yan. Merong mga notebooks, mga personalized pens. Yan. So, merong mga wall stickers. Alam ko dito sa Philippines na uso to nung time ng mga import-export. So, yan. Meron din doon. Pwede rin naman. Yan. So, may mga paper supplies, nandyan din yan. And then marami pa. I'll go into details again sa category later. So, yan. And then for selling ng digital creatives, ito yung patok na patok sa atin sa mga freelancers na gusto ng additional income. So, you have your printable products, yung mga planners, journals, mga e-books, audiobooks. Don't sell. Dito sa Philippines, uso yun yung na-download mong ebook, babenta mo rin. Huwag mong gagawin doon yun. Unless meron kang PLR. PLR is private license reseller. So, pag meron mga product na nabebenta na talagang legit kang may rights kang i-resell siya. Pero unless kung hindi kayo sigurado na you have PLR rights, do not sell it on Etsy. Yes, sa Philippines, hindi nila tayo mahahabol. But if they want to, they can. So, yun. Yun lang. Audiobooks. Ano yung mga audiobooks? Yes, you can read Humpty Dumpty. You can read storybooks and then sell it there. It's okay. Just make sure na dun sa part ng yung dinedeclare, kung ano yung mga products na binibenta mo, you have proper declarations. So, yun. Yes, kahit anong ebook yan, kahit Wattpad story yan, basahin nyo, tapos lagay nyo dyan. May bibili, why not? And then graphics. Yun nga yung mga design elements, yung mga pens for Procreate. Ewan ko kung familiar kayo sa Procreate sa iPad. So may mga pens doon na binibenta din dyan, mga stickers, mga printable products, andyan. Yan, stock photos is also something that you can sell there. However, personal opinion, I would sell my stock photos in Adobe than Etsy. Ano yung stock photo? Alam niyo yung pag nagbabakasyon kayo, tapos may let's say sabihin natin nasa Baguio kayo, maganda yung scenery, pipicturean nyo doon. Instead of putting it on your Facebook nang ganun-ganun lang, sell it. Kasi pag nasa profile nyo, I'll just give an example. So, kuwari nasa profile ni Ma'am Glenna, nagandahan ako, kinuha ko siya, nilagay ko na sa akin. Well, di kumita si Ma'am Glenna. Pero kung nilagay niya sa stock photos,
for sure, kada gagamitin ko yung photo ni Ma'am Glenna, mababayad ako. So, mga ganun. Of course, yung fonts, may mga gumagawa din ng fonts. You can purchase it sa Etsy rin. And yung templates. Templates is something I personally always do. Sa freelancing, lalo na sa social media marketers, we create yung mga social templates for our clients. And there are times na yung ginawa mo, tapos tatakbuhan ka ng client mo. Hindi binayaran. So when those things happen to me, binibenta ko siya. Kasi pinagpaguran ko naman yun eh. But of course, I remove the brand of the client. So, yeah. So yes, you can do that, but do not sell something na binayaran na ng client nyo. You can always make it as a template. So, yan. There. So, print on demand, kagaya ng sinasabi ko kanina, when you're starting a print on demand business, it's a fantastic way kasi napakadali niya. Wala kang hawak na inventory. Marketing lang talaga. Marketing, yung management ng store, making sure na lumabas yung product, proper yung integration nyo and all, okay na siya. Ito yung super, super dalas na makukuha yung client sa Etsy is for you to manage their POD. So, yung iba, meron silang Printify, kagaya kanina, may Printify, may Printful, may Everbee, super dami niyan na mga products. You can always sign up. Kung kayo ang gagawa nun dito sa Philippines, I think may bayad. The most expensive one is 35. I forgot yung name ng brand kasi hindi ko siya ginamit talaga. But Printify and Printful, $25 yung registration fee. And then meron siyang cut every time na nagbebenta ka. But they would provide you mock-ups. They would provide you pwede mong baguhin yung color ng t-shirt, pwede mong baguhin yung colors. Lahat pwede mong baguhin. The only thing na gagawin mo na lang is mag-hire ka ng designer. So, isa yon. Another job na hinahire ng mga Etsy sellers is yung gagawa ng mga design. So, yung iba, ginagawa lang yun sa Canva. Yung parang mga words, ganyan. Yes, pwede yun. Maraming client na gano'n lang yung ginagawa. Meron yung mga quotes lang, tapos i-upload mo dun sa Printify, tapos lahat na ng t-shirt lalagyan niya ng gano'n. Upload na kagad sa store. So, when you do that, you have to make sure na proper yung integration niya. So, itong bagay na to, andun ulit to sa store manager, and then app lang, and then connect to Etsy store. Ulitin ko, nabago ito ng September 15. Hindi lang siya naka-launch pa dun sa wall. So, just make sure you check. Same rin naman, app, tas integration. So, yan. Or integration na yung nakalagay. Yan. So, yun. Of course, like I've mentioned, design the product and always make sure you have a mock-up. Kasi yun lang yung way para maintindihan ng client or ng target customer nyo kung ano magiging itsura niya. All your POD platforms would have mock-ups options, but you can always do something better. I do know na Adobe Express is also including AI. I think may free siyang subscription doon na mas mapapaganda mo pa yung itsura niya. Kasi yung mga platforms ng Printful or Printify, maganda naman siya. Maganda yung itsura niya. Kaya lang, alam mo na AI generated siya. Pero si Adobe, syempre Adobe na yun. Wala naman siyang kahirap-hirap. I-load mo lang. The AI platforms are really helping us a lot. So, yun. Ano yung mga bagay na dapat nyo maintindihan when it comes to Etsy? You have to understand yung guidelines nila, yung policies nila. Make sure na nauunawaan nyo before nyo i-live ang isang product. Or bago nyo i-live yung store nyo for products na pwede nilang mabili. Kasi, ano yung mga shipping policy nyo? 3 days ba siya? Mapupunta na? I-download lang ba yan? Hindi ko alam kung ano yung tamang term eh. Pero may mga taong bili lang ng bili, hindi nagbabasa. So, you make sure you cover your basis. So, ayun, your basics. So, there. And then yung return policy nyo. Okay? How do I say that? Back in 2018, I have a client na ang binibenta niya is personalized lingerie. And we have clients na, meron kaming mga customers kasi hindi malinaw yung return policy niya. May mga customer na after 2 days, yung na-deliver na, after 2 days, dun i-return. So, alam mo ng lingerie yun eh, ba't masusoli? Diba? Kung sinuot mo yun, yak. Pero, yeah, mga ganun. So, you have to make sure you have this policy, of course.
Ito, policy mo to. Ito, policy nila. Ano yung mga policy nila? I have to understand ano yung terms and condition that they put in place to protect yung buyer and ano yung in place nila to protect you. Etsy is a very, anong tawag doon? Equal platform. Hindi sila yung consumer center or seller center. Hindi. Equal na equal sila when it comes to their policy. You just have to know how you would protect yourself. If you have a client and you're doing it for them, this is your protection, especially if you're doing customer service for them. Kasi babalikan at babalikan nyo yan. And then, of course, yung product categories. Here. So, yung Etsy shop policies natin, of course, shipping, outline natin kung ano yung shipping rates, processing time, ano yung itsura ng packaging procedure niya. Kasi baka paano ba, ang gamiting shipping platform, or ano ba tawag doon? Shipper? Courier na gamitin, bato yung product. So, alam ko nakikita nyo rin yun dun sa mga viral videos sa Facebook na yung minsan yung Amazon, binato lang, mga ganyan. So, you have to make sure na nandun siya. You have to be transparent sa lahat-lahat ng bagay. Unless sira yung product. May something to sa product. So, yan. Hindi to kapareha ng eBay or Amazon. Sa eBay tsaka sa Amazon kasi pwede kayong mag-dropship ng mga products na from China. So, you've never seen it. May mga clients na ayaw nilang i-disclose that information. Dito, you have to. You have to be very, very, transparent as much as you can. And then yun. Return policy, specify yung return policy mo. Is it 7 days return policy? May exchange policy ba siya? Kung personalized item siya, ano yung way mo para, okay, kung hindi ka masaya, ito yung bibigay ko sa'yo, ganyan. So, you have to make sure na kahit as a seller, ako as a seller, kung binili mo sa akin, at ikaw naman nagdesisyon yung binili mo, hindi ko i-refund. Pero, we have to say it in a way on our platform na they won't feel na makabenta lang. Hindi ganun. So, you have to make sure you are building the trust. I know here in the Philippines, we had the anong tawag doon? Hadouken style when it comes to Shopee. Merong mga sellers na I'll buy your product and then I'll review, then buy my product and you review. Pero kahit masaya ka o hindi, you have to do 5-star. Dito hindi, they don't do that. If they find out na nagganon, let's say ako, benta ko and then pinili ninyo, ganyan, tapos nagbigay kayo ng 5-star doon, tapos ako bibili sa store nyo. Pag nalaman ni Etsy yun, automatic ban yung account nyo at hindi kayo makakagawa ng account using the same bank account. So, sa bank account at saka sa ID sila mag-base. So, there. And then, payment options, just to make sure payment options ng pagbabayad ng customer sa inyo, ha? You can set it up with PayPal, credit cards, and Etsy payments. So, pwede rin yun. So, si Etsy payments, meron na siya. Naka-options yung credit card, ganyan. Ayun. I know there's an eBay.ph. I haven't explored it. Wala akong target market na Philippines. Pero you can, as always, target that. Ganon din naman yung interface niya. Policies will be different, so you have to make sure. Yeah. And then for privacy policy, you have to make sure na you have this, especially for your clients or if you are selling in Western countries. Whether that's Australia, UK, US, I think UAE lang yata ang wala. O baka nag-update na rin sila. Pero since we are collecting their names, their email address, their home address, their phone numbers, make sure na meron kayong disclosure nito. Yung tick box lagi. So, yan. So, yan, may shipping policy, may payments. Okay. Next. So, ito na yung mga product categories niya. So, kung digital planners ka, kung magbebenta ka ng digital planners, it would go to paper and party supplies. Actually, noong una, nahirapan akong hanapin kasi bakit naman siya mapupunta sa party supplies? Pero yes, kasi nandun yung paper. So, kung print on demand naman kayo, mugs, let's say, nasa home and living yon. So, andyan. Kung t-shirt siya, of course, nasa clothing siya. Kung bag siya, iba na naman siya. Meron silang, here, guide. Andito naman. Super, super, super haba nito. But it's there. You cannot miscategorize your product kasi hindi mo makukuha yung audience mo talaga doon. Pwede ka naman nilang i-search. Like ako, i-search ko ng ganyan, lilitaw naman siya. Pero kung
isa-search ka nung customer by category, hindi ka niya mahanap kung nasa maling category ka. And yun din, kapag si client nyo gustong mag-ads through Etsy, mali rin ang magiging category ads niya. So, ayan. Guides for sellers, of course, what you have to keep in mind. Okay, you have to set it up with the basic requirements. Okay, something. Dito yata yan. Okay, if you sell on Etsy, you need to provide the following information. Of course, accurate presentation of your items. Ito maraming Karen ang nagre-report sa ganito. I know you guys know what Karen and Ken is. May mga ganun, nagre-report sila pag kulang yung information. I would say treat Etsy as tindahan ng lola. You know? They're very, very particular with those kinds of tasks. Yung accurate description ng shop nyo, yung mga members doon, yung mga about section nyo, meron kasing mga tao, they would purchase your product even if it's not great because they value the about information. Lalo na kung mga charity kineme yan. So, but I'm not suggesting na sabihin nyo it's for charity kung hindi. Pero yan, they do support. Yan. And then, yung working with product partners, like I've mentioned kanina, yung video contents. Okay? And of course, kung gawa siya ng AI, you also have to say it there. Like I've mentioned a while ago, ang daming AI tools out there. You can create images, you can actually this presentation is created by AI. Dinagdag ko lang yung mga copies na inayos ko. Pero 80% of the presentation is created by AI. So yung mga ganun, you have to really disclose that. Wait. So there. What cannot be sold? So may mga products din na hindi pa pwede. Alam na natin prohibited, bawal yung alcohol, UOC, panaksak, mga ganun. Well, actually, meron silang binibenta doon na sharp, pero hindi sharp for, kind of thing. Services. Services kasi, you have to make sure that yung product mo, doon ipipurchase sa Etsy mismo. Hindi siya pwedeng i-redirect mo sa service platform mo or installment siya na hindi maintindihan ni Etsy kung bakit ganon yung setup niya. So, ayan. Wait. Of course, in dropshipping, you have to also make sure that you are not reselling something na nasa ibang platform na. Meron silang mga help articles. And also yon, kung meron kayong gustong kunin na Etsy gift cards, and coupons, you have to read the policy. Hindi siya pwedeng bibili ako tas di ko makita. Yung mga ganon, you have to make sure it's there. They are also not allowing crowdfunding because it's not the crowdfunding platform. There is a crowdfunding platform. Ito rin, check nyo yung fees and policies. They do have Etsy seller, Etsy seller. Parang Amazon Seller Center. So, meron din silang Seller Center. So, go there. If you're customizing your store, let's say, na hinar kayo ni client, sorry, maliliit, pero I'll zoom it. Hinar kayo ni client, na startup niya na yung store, pero parang na-setup niya na yung kanina, yung first 6 na bullets kanina. Dito niyo siya pupuntahan. So, again, shop manager, settings, and then, dito na siya, lilitaw na siya. Okay? And then, info appearance. And then, eto na siya. Yung shop name, kung ano yung mga logo, banners, and then yung info appearance niya. You can, by all means, customize. Let's see if I can give you a sample of a store. I think ito na. So, ito yung store ni client. Okay? Follow shop lang. Ayaw kong buksan. There. So, ito. Ito yung banner na tinutukoy niya. Okay? Yung shipping policy. Okay? Mga review rates. Mga dapat niya pang... itong Etsy Hunt is another tool for Etsy. It's a plugin. But basically, it gives you an idea as to ano yung mga nag-rank na product niya. So, ganyan. Nakakategorize yung mga items sa store niya. Yung about information niya. So, it's very important. Yan. Imagine ninyong talagang naggagawa kayo ng isang kumpanya na luxurious char. So, luxurious, parang maganda yung descriptions nyo dito. Yung shop policy nyo, shipping, payment options is there. Your return policy na sinasabi ko kanina, cancellation, frequently asked question, by all means, maximize this. Lalo na if you're doing it on your own. Reason for that is less customer questions
less stress. Kasi ni hindi nilalagay dito ni Etsy, pero yung number of times yung mag-respond doon sa client, gaano kayo kabilis andyan. So, yan, speedy reply. Andyan. Okay? So, kung matagal kayo mag-reply, hindi rin bibili yung customer. I think ganun din sa Shopee, di ba? Minsan nakalagay doon kung responsive siya sa chat o hindi. So, yan. Ganun din. So, ayan. And then, ito yung itsura niya. Kapag ka naman, may sales channel siya. So, bukod dun sa kanina sa settings, meron ding naka-sales channel na. Ito na. Ayusin nyo na siya, yung mga items, ano itsura niya, category. Kung may announcement kayo, dito nyo siya ilalagay. So, may mga clients na pag Black Friday, they do have announcement. Kapag George Kineme Day, meron. So, yung mga ganun. But if you are starting your store, I would say just the major holidays would be okay. So, yan. Kung kuwari naman na set up nyo na yung store, papakomplete ni client yung order or kayo, i-complete nyo yung order. So, shop manager again, order deliveries. Andito lang siya nakalista. Then, you can complete the order. Pag naka-POD kayo, naka-print on demand, like I've mentioned, kasi yung bukod sa ayusin yung sale dun sa print on demand platform, you also have to make sure that you are processing it here. So, bago nyo i-close dito or bago nyo sabihin na, okay, ship na, make sure na nakaayos siya sa side ni POD. So, ayan. So, here, kung gusto nyo baguhin yung shipping details niya, settings again, okay. Pre-delivery guarantee, delivery properties, profiles, kaya andito na rin siya. Ayan. So, andyan na lahat. So, eto na. How would you promote your shop? First, of course, yung SEO as always. That's how you will be searched. The more words, the more keywords, the more chances of winning, but make sure it's sensible. Wag yung basta may word lang. Yung tags, of course, make sure then it's sensible, and you have to always make sure na visible yung product. I'm not sure kung nandito si Mom, si Etsy. Pero when I was setting up my account sa Etsy, and I think si Mommy April din nung time na yun, sineset up niya yung Etsy account niya. We had that scenario na bakit wala pang bumibili? Hindi pala active, hindi pa pala naka-live, hindi pa pala visible yung product. So you have to make sure na you always view the front end. So yan. Of course, social media. Gawa rin kayo ng social media page, kasi come on, dun lang talaga yung marketing nan. I would always say na yung website or yung Etsy is your house. Your social media is your friend na magsasabi, may binibenta si ganito. So, always go for social media. And since you're getting the leads for any customers that would purchase, always, of course, do email marketing. Pag may bago kayong mga products na nilabas, may promotions kayo, alam ko susunod na tanong dyan. Ma'am, pwede ba yung gagawa ka ng blog tapos send mo sa email, parang newsletter? Pwede naman. Just make sure lang it's relevant to the product. So, yan. And then, paid advertising. I put it at the last, although, how do I say that? Sa lahat na naging client ko, only 40% ang nagpe-paid advertising when it comes to Etsy. They do have Etsy ads mismo. So, nasa taas. Okay, ito. With ads. So, itong mga nasa taas na to, nagbayad to be there. Okay? So, may ganun din. Naka-featured product. But there's also other ways to do ads like Facebook, ganyan. Instagram, TikTok. Ewan ko, for me lang, if you are going to advertise on TikTok, might as well just put the shop on TikTok. So, yan. There. Marketing your Etsy products naman. So, actually, pareho lang siya. It's just the way of execution. So, when you're doing your Etsy product, of course, yung description niya, ayan, make sure na nandyan yung kung paano masasearch. Utilize yung keyword search dun sa, sorry, let me just do that. Here, yung kung ano ilalagay mo dito. Okay? Everbee, for me, is the best tool when it comes to this. There's a lot of tools. Everbee is free. But it's really, really good when it comes to keyword research. Kasi sasabihin niya sa'yo kung ano yung keyword na pwede mo gamitin sa products mo. At dun sa mga keyword na yon, ilan ang competitor mo at paano ka aangat. So, yun ang best tool for that. Long tail keyword. So, ayun, Tessa, balik tayo. So, yung mahaba-haba, mga ganyan.
Mahaba. Ay, hinihingan niya na ako ng login. Sorry, naka-Etsy Hunt na. So, ayan. Mahaba yung name niya. See? Ayan. So, may keyword siya. Custom handwriting cuff bracelet. So, yung bracelet niya, keyword na yon, customized handwriting, personalized bracelet, target niya na mga birthday gifts for her kasi style niya, for Christmas gift, ganyan. Kung mapupunan nyo, yung mismong parang pinaka-ano niya, nandun na kaagad yung keywords niya. So, yan. Social media, of course, posting. Pinterest also has a buy button na pwede nyo i-connect sa Etsy. So you can by all means post all your product photos on on Pinterest and then just link it with your Etsy account. Same goes for Instagram. Instagram has a shop, pwede nyo i-link sa Etsy. So para hindi yung may tindahan ako kay Pinterest, may tindahan ako kay Instagram. No, pero yung dating sa mga customers na bibili is parang may iba-iba kayo. Made the email marketing empty because dito sa bagay na to, it would depend on how you would lay out kung ano yung frequency ng emails na ipapadala nyo. So, ayan. So, ano pa yung other ways for you to market yung products nyo? Of course, like I've mentioned kanina, merong mga seasonal sale, summer sale, winter sale, mga ganyan, mga product bundles. So, you will also see that on Etsy. Buy one, take one, parang ganon. For him and for her, ganyang style. For him and for her, isang set ng mga suklay, ganyan. Isang set ng mga pabango, mugs. I think meron sa atin nun yung parang nasa box siya, naka-curated box siya, and then meron na siyang mug doon, meron na siyang suklay, tapos yun yung iririgala sa mga bridesmaid. Pauso to niya ng asawa ni Kong. Yung binibigay para i-accept na maging bridesmaid sila or something. So yes, pwede din yung ganun. Customer loyalty programs, if they keep on purchasing products from your store, by all means, I would think of it as Starbucks. 'Di ba? Pagka may store kahit di mo naman talaga kailangan yung planner, hindi mo naman talaga nagagamit yun. So maki-stars. So ganun. Of course, you can do that either providing them discounts, free shipping, and yes, you can collaborate. If so merong mga GC for Etsy sellers, and sometimes kapag related yung product nila sa isa't isa, they collab. Of course, mas maganda yon kasi nakakasakay kayo sa marketing ng isa't isa. However, kung pareho kayong startup sa Etsy, pareho kayong walang market pa. So, at least dalawa na kayo nagtatrabaho. I would say two heads are better than one. So, go. Collab. Yan. So, ano pa? Always engage with your customer. Okay? Kahit comment lang yan, kahit simpleng tanong, kahit walang kakwenta-kwenta, always communicate with your customers. Kasi, ewan ko, kahit sa akin ayoko na nag-chat ako tapos di naman siya sumasagot. Di, baka pag i-return ko yung product, di niya rin ako sagutin. So, so always make sure na yung engagement nyo, like I've mentioned, nasa taas kung gaano kayo kabilis nagre-reply. Ganon din sa mga social media nyo. If you're gonna build pages for your store in Etsy, make sure na nag-engage kayo doon. Make it fun, lively. Lalo na yung mga uso ngayon, yung parang nalaglag sa kabayo, tapos dinugtungan, gano'n yung nabasa ng tubig, ganyan. By all means, utilize those kinds of things. If your client, I would not say you, but if your clients have the budget, by all means, collaborate with influencers para i-showcase nila yung product. There will always be customers who would prefer buying because nakita nila sa client nila. Nung lingerie, yung product ng client ko, what we do sa social media is yung product niya, kung kuwari may suot let's say, si Jennifer Aniston, let's say, may suot siyang napakagandang lingerie. Yun ang ipopost ko, tatabihan ko siya ng lingerie na katulad nung nasa store namin. Tapos, yun na, lalagyan ko lang siya ng text. And, of course, yung mga taong feeling nila, ano rin sila,
bibili nun. So, yung mga ganon. So, always do those. And then showcase yung mga products nyo. You don't have to really pay influencers, but if you could utilize them, by all means, why not? Ayun. Social media contents, of course, posting. Kung may pag-giveaway, may pa-contest, ganyan. Always think of it as Shopee lang din. And, or, of course, targeted advertising. Lapit na tayo matapos. Ito na. How would you know na okay yung Etsy store mo? Of course, yung review. Okay, yung sales analytics mo. Yung pricing strategy mo. Kumikita ka ba talaga? May profit ba talaga? Baka 10 years na yung store mo dahil pakiramdam mo okay lang kahit 50 pesos na yung kitain ko, malaki na yun sa Philippines. Pero ilang 50 pesos bago ka makakuha ng target mong kitain sa isang araw. So, always make sure na kahit papano na-analyze nyo yun and yung keyword strategy nyo. Pag nakuha nyo yung proper keywording, it's just the same as website. Every time na isa-search yung lilitaw ka na. So, ayun. Yun lang. This is just an introduction about me and then any question po or sobrang bilis ba? All right. So, before we proceed sa question and answer, mag-ano muna tayo, break muna. So, water break for our speaker, Miss Chai. All right. So, time for our question and answer. Sa may mga tanong, balikan natin. Meron mga nauna, ma'am. Wait lang. Ayun po. So, let's go. Hindi, pang-international lang Natabunan na ba? yung buyers ng Etsy or may Filipino din. May mga Filipino rin. Yes. International naman siya. Yan. Pero na-try mo na ba yun? Bumili ka sa Etsy ng iba? Daw meron kang Etsy. Nagawa ko na rin. Okay. If selling POD, how do you handle if there are damaged items or returns? So, for customer service na ite. Yes. Hindi. Check niyo yung yung rules din ng POD platform. So, paano ba? Si Printify at saka si Printful is parang Etsy. Marami rin siyang supplier doon. So, hindi ibig sabihin na dahil covered ka na ni Printify, safe ka na. You have to make sure din yung policies ng bawat ano ba tawag doon? Let's say just store din na magbibigay sa inyo ng product. Check nyo yung policy nila. There are stores na sasabihin nila, return mo lang. So, yun din ang instruction nyo sa return policy nyo na kung may damages and everything, communicate kung ano yung rules ng mismong POD para mabilis yung transaction. So, Kapag po ba POD, sila na ang bahala mag-print at deliver ng products? yes, pero you have to make sure po na before i-deliver or before ma-complete, nakita nyo yung product kung tama talaga yung na-entry doon. Kuwari may personalization siya, tama ba yung spelling? Always check kasi pag na-print na yon, kahit sabihin natin kasalanan ni client, alam nyo na, pag pinost sa Facebook, yan nyari kayo. So, ayan. Magiging ano ka? Viral, yeah. Famous ka agad. Okay? Yes. Alright. Yun yung mga naunang question. So, dito tayo. Ano pong ma-advise nyo sa mag-start pa lang ng Etsy store? Ang kabado baka walang bumenta? For me, kahit walang bumenta, okay lang eh. Kasi kung ganun lang naman kamura, try it out. Why not? Sabi nga, hindi mo malalaman kung may bibili kung hindi mo itetry. Okay. Yung sa sisingilin ka lang ba ni Etsy kapag may bumili sa'yo or per listing may benta? Meron din siyang membership fee. I think di ko alam kung nabanggit ko, pero sa 200 plus siya. Yun na yung membership, parang registration fee mo. 200 And then, pesos? 200. Meron na siya. Tapos kada may bibili na lang, yun na lang yung babayaran mo. So, wala na. Kahit sabihin natin nag-post ka ng product doon tapos walang bumili, walang kawalan maliban doon sa 250 pesos. Ngayon, kung iisipin nyo naman na sayang yung 200, napapractice din kasi kayo eh. So, pag nakakuha kayo ng client, nandun din naman yun. I would say, walang sumubok na isang pindot nakabenta. So, try it out. Free naman siya. Okay. Does Etsy have a partner or preferred courier service for physical items? Depende kay seller at depende kay POD. Kasi kung POD yan, depende kay POD kung anong gagamitin niyang courier or ano yung available doon. Ano makakapili? Ganon. Ang pinagpipilian lang naman nila is USPS tsaka UPS madalas. So,
Okay. What are the difference between Lazada, Shopee, and Etsy platform from shipping or to receiving ng mga na-order? Shopee and I think Shopee and Lazada is just pwede niyang kunin yung products na nabebenta niyo sa Etsy. So pwede niyo ilagay doon sa Shopee or Okay. sa Lazada. Pero yung nabebenta niyo kay Lazada at kay Shopee, let's say yung mga dropship products, yung mga galing sa China, yung mga tumbler, blender, hindi pa pwede sa Etsy yun. Unless nalagyan niyo siya ng personalization, then you can sell it on Etsy. So, yun. Okay. Pwede daw po ba maraming ibang-ibang store sa Etsy? Pwede naman. Iba-iba rin yung card mo, tsaka yung picture na gagamitin mo. Kumbaga, iba-iba yung target niche. Category na lang siya. 'Di ba nakita niyo po dun sa kanina, may store siya sa gilid. Yung sabi ko pag i-edit niyo na siya, dun sa store manager, meron siyang store channel dun sa baba. Pwedeng gano'n na lang gawin niyo. Ngayon kung gagawa kayo ng iba't ibang account, Oo. I would suggest using a different person and a different, you know, ID. Kasi baka scammer, yung mga ganung bagay. Kaya iniingatan ni Etsy. Nalolocate din ba ni Etsy yung kunwari, dalawa yung account ko dito sa aking computer. Yung VPN, parang ganun yung IP. Meron. Hindi naman niya nalolocate. Ang ano niya is yung ID na pinresent mo, yung card na pinresent mo, at saka, yun, yung mga details ba. Yung email address, ganyan. Kasi mahuhuli siya eh. So kuwari, kung kuwari ako lang gagawin ko. So, akin yung ID, akin yung information ng store 1. Tapos sa akin yung bank account. Kay store 2, ginamit ko naman yung ID ni Habi, yung name ni Habi. Kaya lang, syempre, card ko na yun. So yun, mahuli ka. So you have to make sure na may separation yung dalawa para hindi naman siya ma-flag ni Etsy. For me nga, parang ang strict ni Etsy compare kay na eBay, Yes, kasi ano siya, sabi ko nga, isipin nyo na lang na parang mga lola yung, hindi naman lola lahat ng binibentahan, pero super alagang ganong level. Lola levels, ganon. Sa mga ugali ko, pag malaga, lola. One time lang ang 200 pesos. Yes, anonymous Yes. attendee. One time lang. Alright, so, How you handle taxes daw po? ayun, taxes. Naku, Kasi 'di ba sa accountant. Shopee ngayon, sa Shopee ngayon 'di ba, ano na sila with Strict, tax. oo. Hindi siya kasing strict ni Etsy at ni Shopee at saka ni Lazada, pero you have to put it there. Yun lang, yung tax number mo, yung mga ganong So information. required pa din siya unlike before kasi 'di ba, okay lang kay Shopee na wala. Ngayon kasi So required eh. so kay Etsy required na siya ever since. Oo, required na siya. Pero hindi siya yung katulad ni Shopee at saka ni Lazada na, you have to make sure mag-send ka ng print na nagbayad ka talaga ng tax mo and all. Parang number lang Ah, ang kailangan nila. gano'n kay Mm-mm. Lazada and Shopee gano'n siya. Oo, Gano'n kaya pala lumipat na silang kahigpit. lahat kay TikTok. Pero si TikTok 'di ba Oo, mas nagre-require pa rin ng tax, though hindi na Oo. sila nanghihingi Hindi ng na print ganun and hindi receipts. sila ganun ka-strict. Pero kapag si Shopify, gano'n din ba siya compared? Kay Shopify, ano kasi, pag Shopify kasi mas, controlled mo. Ikaw masusunod. Kasi website mo yun eh. So, Hmm, yun ang kasi pinagkaiba lang ah. Pagka nag-Shopify ka kasi is, ikaw yung ads, more on ikaw yung website shipping, siya, oo. lahat na. Yeah. Hindi siya parang Shopee na parang medyo more on Nakikisakay ka na lang. logistics. Mga Opo. ganun. Kung papipiliin ka ng platform, anong gusto mo? Depende sa Benta. ibebenta. Na hindi na kailangan ng tax. Depende sa Yung hindi ibebenta. komplikado, Kung yung gusto mo lang magbenta talaga. marketplace, Facebook. Market. Kung gusto mo lang Yeah. Pag Philippine target mo lang naman, doon mo nalagay. Kasi, Oo nga. para tapos na pagkatapos. post lang wala ka ng ibang Wala na. Kapag products daw ang isa-sell, food is possible daw within Philippine area. Wala Food. yatang ganun. No. Mga Kasi arts and crafts kay Etsy. Oo. Ano kasi siya, DIY. Mm-mm. Though DIY yung food minsan, O pero kapag pag ganun panis na arts and pagdating sa crafts. yung di ba mga 3 days Siguro panis? Saan pang-grab mo kaya yata yun? yun. Ganon. Pang-grab pag food. Yan. Hindi. Kailangan mga processed foods kapag gusto mo mga ganun. Okay. Ano daw you mentioned about Etsy shop policies? How can we effectively establish clear shop policies for shipping, returns, payment options?
And privacy to Something ensure. na you could utilize is when you're starting your your Etsy account, meron silang assistant. So, gamitin niyo yung AI and meron kayong 2 times to 3 times na consultation sa ano nila, sa mismong customer service nila. So, Mm. utilize it kasi super ma-assist nila kayo. Policies will always change. Lagi naman, may nagreklamong isa, nilagay sa ano, utilize nyo yun, yung 3 times yung pwedeng kausapin yung customer service. Kasi doon pa lang, if you build relationship doon sa ano na yun, kada may tanong kayo, pwede nyo i-PM yun. Ganun. So, susulitin nyo lang. I would, how do I say that? Yung unang client na nagbenta kami ng lingerie, yung customer service doon, kasi Pilipino siya, customer service ko pa siya hanggang ngayon. Alam ko na yung Facebook niya. So, Oh. stock. So, yung mga ganong bagay. Yeah. Nasa Philippines naman ang kadalasan ng, alam nyo na, BPO ng Mga sagot. yeah. So, Okay. Galing kay Mary Michelle. Can I ask a question if I can sell painting and ang amount is bidding like on eBay? May bidding? walang bidding, pero yes, you can sell painting. It's funny actually. I had a client sa Upwork before na pre-printed item siya. Yung, ewan ko, hindi ko siguro na-appreciate yung art. Parang isang box siyang ganyan na puti, papel. Tapos meron lang siyang drawing ang liit-liit. Every time na may bibili, yun lang gagawin ko. Ipaprocess ko lang. Isisend ko lang yun. Pero yung product na, isasampu lang yung product niya, puro ganon. Pero umabot ng 1K USD ang kinikita niya sa Anong isang klaseng buwan. product? Printable. Ganyan lang siya. Parang seryoso, band paper style. Tapos meron lang siyang drawing na maliit. Ewan ko kung ano yung meron dun sa drawing na yung papel. Pero, Hindi ang ko maalala kung picture yun. oo, nasa $30 siya per papel na gano'n. So, parang, ano ba to? Ewan ko, baka walang mabili-bili. Walang mapaggastusan ng pera. Ito, galing to sa, na sample mo kanina. Interested ako to sell photos. Is it safe ba with Etsy? Yung katulad yan, sabi mo yung kung meron mga scenery na Oo, gusto kong oo. ibenta. Paano yun siya? Pwede naman kay Etsy. Wala naman problema doon. It would be the same din kasi kay Adobe. So, kung wari binili ko yung stock photo mo, kahit saan ko na gamitin yun, basta sa akin yun. So, kung may gagamit ulit na iba, ganun ulit. Isipin nyo lang din na para siyang Canva. Di ba sa Canva, merong mga paid assets, mga images. So, ganun lang din siya. So, kung Yun. kapag magli-listing ka, tapos para, di ba, pwede naman siya ma-screenshot lang. Lagyan mo na lang siya ng watermark. Watermark. Yes, Na makukuha niya na lang yun na clear kapag din-download. Nabayaran niya, tapos yes. ida-download niya. I think mas safe pa siya kaysa kay Canva. I know there's a trick sa Canva para makuha mo yung isang paid asset. So, although I would not suggest that, that's bad. Kasi ang karamihan sa creatives ngayon ng Canva is in the Philippines. Yung mga gumagawa nun. So, Oo nga. Considered daw bang dropshipping si Etsy? hindi. Hindi. Ayaw nga niya ng dropshipping eh. Mm-mm. Pag na-detect ka niyang dropshipping ka, ban ka. Yes. Kaya dapat coming from you yung product. Oo. Yes, kailangan meron. Sa'yo. Yes, May merong physical product. may touch ka dun sa product. Ganun. Need pa ba mag-VPN pag US ang client? Hindi. No need. Okay. Hindi siya katulad nung kay TikTok na nalolocate ka ng ano. Ang kulit naman kasi ni TikTok. Yun lang talaga kay TikTok pahirapan. Pero, how would I say that? Kay TikTok, depende kasi kung saan mo sinet up yung account. So, pag kunwari sinet up mo yung account mo, naka-VPN ka na ng other country, okay na yun kahit gamitin mo ulit dito sa Philippines. Yun na yun. Doon na siya naka-set up. Pero kung sinet up mo yung, kuwari, si client nagpapagawa ng TikTok, gagawin mo dito sa Philippines. Asahan mo lahat ng algo niya nasa Philippines. Lahat ng So, kailangan kung saan kung saan ang target market, doon mo pa-create yung account. So, Is business license required? hindi naman. Okay. Or DTI. Ang ganda pag may DTI tayo sa Philippines. However, alam ko sa mga may business dito, they would say the same thing. If wala pa kayong profit, don't use DTI kasi hahabulin kayo ni BIR. Actually. Diba? So, don't ever. Kung wala pa kayong plano magbigay sa government, wag naman. Sa manugali. Tinuruan pa na. Hindi kasi diba, sorry. Nagbabayad ako ng tax pero kasi, yeah, Same. yaman na. Worth it. Yaman na nga. Same din, same. Baka maging politics yung question natin dito bigla. Eto, nasagot na to kanina.
Ito may handle taxes pa. Tapos na. My daughter is an artist. Mga output niya is anime features and she knows her. Is that okay na isell through Etsy daw, mga anime features? Yes. However, kasi ngayon sinasabi nyo yan, I'm not sure if familiar kayo sa anong tawag doon? Digital fungic product. Teka. Ay, hindi ko alam. Ako hindi familiar. Nauso yun eh. I forgot lang yung term. Pero yung gagawin mo siyang digital asset, binibenta siya as Bitcoin. If your kids are NFT ba siya? Ayun, NFT, yes. NFT. Sorry, yun yung F, yung fungic something. So, yeah. So, yeah, if tingin nyo, kaya nyo i-memorialize yung design ng bata, much better. Kasi yung laki ng kinikita doon eh. Hindi ko alam Oo kung nga nakita. no. May nag-drawing doon na parang stick figure lang ng Hindi ko unggoy. maintindihan yung paano na monetize yung ganun. NFT. Hindi ko din sure kung paano siya parang natatag as NFT. Ay ilalagay mo siya mismo sa platform ng NFT. Meron, parang Etsy din, pero NFT siya. So, but do check, sayang kasi kung, alam mo yun, personalized yung anime na to. Yeah. So yung, seryoso ko, yung, alam niyo yung drawing ng bata sa dingding, yung scribble-scribble. So merong ganon na nasa NFT, binibenta. Nabenta yun ng $1,000. Wow. Alam mo, nung nakita ko yun, sabi ko, yung anak ko, ay, kat ka rin mo tong dingding ko. Wait lang, yung pamangkin ko pala, parang artistic nga pala drawing niya pala ako kagabi. Lang, papupuno ko yung wall. Ito nga actually, drawing niya ako kahapon. Wala, hindi niya nakita. Pwede ko pala ibenta yun. Oo, benta niyo. Diba? Sayang naman. Ewan ko ba, ba't pagiging creative ng mga mga bata natin. Pagkakitaan na natin yan. No? True. Kasi yung kasi yung mga ampaw dyan. Yun na ibenta. Mga arts nila. Sayang naman kasi. Okay. Oh, my daughter is an artist. Mga output niya is anime feature. Ayun yun. She know also how to draw scenery. Is that okay na i-sell through Etsy? Yes po. Yes. We am pala. Ilang days daw, ma'am, yung delivery ng product to send international client like US, for example? Kung manggagaling siya dito sa Philippines, oh my God. 1 week. Depende actually eh. At tandaan nyo, meron tayo ditong customs. So, I would suggest na lang kayo mag-POD. Kasi yung shipping nyo, yung exports, yung taxes, wala na kayong kikitain, promise pagdating doon. So, get the product from there na. Yung client ko, yung lingerie yung binibenta niya, meron na kaming pinagsosourcehan na nandun din sa California. Tapos, ipa-personalize na lang parang may lalagyan ng name dito or something. Yung mga ganun lang. Tapos yun na ibibenta niya. So yun. I would suggest try to analyze. Masyadong malayo, no? POD ka na lang. Print on demand, okay? Yes. Galing kay Roslyn, nag-i-issue po ba ng official receipt or sales invoice ang Etsy once mag-request si buyer or may mga ganong instances? Yes, official receipt naman lagi. May mga shipment labels, yun ba yun? Yes. Funko Pops daw. Dahil sa fungic. So, nahirap kasing sabihin ng meaning ng NFT na yun eh. Pero yes, I think 2 years na rin naman siya. Medyo tahimik lang, pero mataas ang BT. As a BA daw, ikaw po ba mag-guide kay client pag may, ibebenta na siya sa Etsy? Or if wala siyang item, may isip, pwede ka bang mag-offer kay client ng ibebenta? It depends kung ano yung in-offer nyo service. Ako kasi digital marketer end-to-end. So most of the time, may mga client na papasok na meron akong naiisip anong gagawin ko para mag-online business. So yun, mga ganyang bagay. Pero karamihan na nag-hire ng Etsy, meron na silang idea na product. Ilalagay mo na lang sa Etsy. Yung gano'n. Minsan may alam na rin sila sa Etsy pero it's not 100%. Meron din kayo makikitang client na binili niya na lahat ng course ng Etsy pero wala pa rin siya mapatakbo. Yan. Parang tayo lang, course hoarder, mga ganun. So, ano po pinakamurang POD? Ano ka ibig sabihin niya dito? Supplier.
I would say explore po. Kasi para rin talaga siyang Etsy dun sa mga Printify tsaka Printful. Marami ring set. Kung ma-elaborate yung sa Printify. Like for example, meron kang design na ganito. So, Mm, dun sa Printify, i-connect mo lang siya, alam ko sa Etsy. Tapos, kunwari, t-shirt, pipili ka. Tapos, mm. iba-ibang kulay yung variation mo. Yes. Ilalagay mo lang yung design doon. Tapos, pero bibilhin mo yata yung t-shirt, ano ba? Ano tawag? Yung binibenta nila. Ano yung bibilhin mo Naka, doon kay Printify? naka-overhead na yung t-shirt tsaka yung print. So, pagka in-order mo sa kanila, sila na magpiprint kasama yung t-shirt tapos papadala na sa customer. So, wala Okay. na. Design na lang talaga isipin mo. Yung ipepresyo mo doon is yung ano yung ipepresyo Lahat mo? na. Yung presyo, kasi isipin mo yung, paano ba? Isipin mo yung kita mo, yung dapat na nasa bulsa mo, Okay. plus sa overall Okay. expenses mo kay Mag-a-add POD. ka. Yes. Yun. Maganda yun. Yung kunwari, K-pop fan ka, tapos mahilig ka dun sa mga prints, yun, Mhm. benta mo yun. Yun ang gawin mo mga target, market. Mga, Ay, pang, Actually, ginagawa ko yan. yes. ayan. Ingat lang kayo sa copyright. Yes. Oo. So, Ako, ano ko siya, personal design. Kasi ako po yung syempre, Add-add pero ka lang. may iba na nakakalusot na nilagyan lang ng pamaypay sa mukha si Korean actor na ganyan. Ah, So bago na siya, iba na siya itsura. So Hindi na siya from original pics. pasok Basta na. may in-edit ka, may dinagdag ka. Parang kay Yes. Canva, ganon. I think parang video rin sa Facebook. Yung para Oo. mag-monetize. Di ba iba din Pinapatungan natin na lang yung mga, may gilid-gilid. mga subtitle pero iba siya sa ganon. Yes. Yon. Pati yung mga print ng, mga keychain, ganyan, mag-design Yes. kayo. Ganyan. Truth. Lahat ng pwede niya ibenta. I think sabi ko nga 2 years ago, or actually bagong pandemic, napakaswerte ng way of monetization ngayon. Kasi kumending ka lang, mag-drawing ka, kumanta ka, sumayaw ka, Diyan ka kikita ka. nag-start. Noon, subukan mong sumayaw at kumanta sa harap ng nanay mo, makukurot kayo, wala kang kikitain dyan, manahimik. Gala ka. Di Ngayon, ba? yung content mo kahit nilalanggam na pagkain. Ngayon kumakanta yung anak mo, sige na, bibidyohan kita, kaya natin yan. Lahat na nga content creator ngayon di ba? gagalit pa. Ayusin mo. Oo, ayusin mo, ayusin. What about daw po sa Rocket PH? Rocket PH is the same as Etsy. I think mas maraming market ang Philippines. Kung Philippines ang market mo, that's much better. Oo. Target nun PH din. Pero sobrang, ano na siya. Parang ang dami na rin ngayon nagra-Rocket PH. Dami. Parang ako. Sobra. Nando ka na rin. Nag-umpisa ako mag-Rocket PH. Yes, oo. By all means. Ako nga sabi ko nga po, nagsimula lang ako kasi hindi kinuha ng kliyente yung ginawa akong social media post na Mm. 30 days. Ginawa ko na yun eh. Benta ko doon. Tinanggal ko lang yung mga logo-logo niya. Sayang Yun. Yes. Pros and cons ng Etsy versus Shopify. Pros and cons. Pros ni Etsy. Lalagyan mo lang yung product mo doon eh. May sure na market na siya. May traffic na doon eh. Nakikisakay ka na lang. Kay Shopify kasi, ikaw bala ka sa buhay mo, mag-isa ka. Kasi, paggagawa mo ng store mo, bibuild mo pa siya, yung platform mo, i-ads mo pa siya, kasi wala ka pang masyadong traffic. So, yun. Kumbaga mag-isa ka lang dun sa website mo. True. Unlike kay Etsy, para siyang mall na Oo. nandun na yung stall mo. Yes. Aside from Printify, ano pa ibang partners? Printful. Printful. Ano pa ba? May, Sunfrog. May mga ganun. Mga sinaunang panahon na printing. Maraming platforms you can always explore. It's just that yung Printify tsaka Printful kasi ang pinakamalaki. So, yun. Wala ka ng problema doon. Mag-design ka lang. Truth. Ano guys, wala na kayong question, naubos na namin. Nga pala, paalala, nakasend na dito sa chat box ang ating attendance link. So sa may mga problema sa mga nakaraan hindi pa nabibigyan ng free certificate, message nyo lang po kami sa aming FB page and yun sa mga concerns ninyo. Okay? So, yun. Mukhang wala ng question. So, wrap up na natin, Miss Clarice. Okay, so, ano ba, ma'am? So, isa-send namin yung social medias for you to follow us. So, ang
ang replay natin for the webinar is every Wednesday on our YouTube channel. So, antayin nyo na lang po yung replay nitong webinar natin. And then, yung form natin is for you to sign up, para magkaroon kayo ng free certificate, don't forget to fill out yung form na na-send na siya actually dito sa GC. And again, yung follow nyo yung social media platforms namin, yung Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, and meron din kaming actually Facebook group. So, dun sa Facebook group, dun kami unang nagsasend ng hiring positions. So, kung gusto nyo mauna, maging top of the list sa applicants, so join kayo dun sa Facebook group namin. So, yun po. And then, mag-approve tayo, ma'am. Magpo-promote tayo ng attendees Yes. para mag-join for the Salamat, picture.